Welcome back mga sir, this is Owel. So in this video, mag-testing tayo ng mga pinamit ko sa Temu ng mga audio equipments ranging from mga wireless XLR and Bluetooth speakers and DI boxes. This is 4 items ata yung nabili ko sa Temu. Kung gusto nyo nung bumili ng mga affordable na mga na equipments na gusto nyo, sa mga audio equipment meron rin po sila yan. Yung ranging from mamahaling mga mixers and then sa mga cable ties mismo na sobrang mura pa din kung bibili kayo ng bundle. So syempre, download nyo muna yung Temu app and then get exclusive mga discount, mga 70% discount po yan yung makukuha nyo once na na-download nyo. And then syempre mga credit po yan, sila may mga coupon once na magbibigay ako yan sa link sa baba once na download nyo na yung app ng Temu. And then syempre may chance din kayo makukuha ng 5,000 worth of items from Temu once na yung magbibigay ako ng coupon sa baba. So be sure to download Temu app for more para malaki yung chance nyo na para makachamba kayo ng mga free items niya. And then syempre free shipping rin po yan. So yun, i-unbox na natin to. Tignan natin yung alaman ng mga pinamili ko kung ewan ko baka. Yung sabi kasi ng iba is scam. So try natin kung totoo nga tayo. So ito na yung yan. So ito yung sinasabi ko kanina na wireless microphone system. So testing natin ito mamaya. And then ano pa ba ito yung nakikita natin dito? Yung to? Ito kasi parang confusing kung ano yung naman ng box kung hindi mo alam yung pinanili. Yung mic ba headset or ano. Wala nga kasi nakalagay. Tignan na natin mamaya. Ito naman, naka-cover. White, 3 mAh battery. Siguro, ano to? I'm not sure. Mamaya tignan na mamaya natin kung ano naman. And then, ito naman yung medyo mabigat. Yan, Bluetooth speaker na maliit. Ito maganda kasi may ano siya. May logo sa labas. So, unahin natin yung i-testing is yung ganito. Yung wireless microphone. O tama, pwede kasi itong wireless na microphone and pwede rin wireless na XLR. Kung gusto mo ng cable-less system. So, unbox natin. So, ito yung una nating i-unbox and i-testing. So, this is a microphone wireless charging system. I think this is a chargeable system po ito. Kasi pagkakalam ko, nakita ko na sa mga other reviews, may may battery na po siya and then may charger na rin. So pwedeng itong gamitin as wireless microphone. Saksak lang natin to sa dulo ng microphone natin. Ito yung sample ng microphone natin yan. Dito yung XLR mamaya. And then pwede rin po ito as wireless XLR. For example, yung transmitter connect natin sa mixer and then yung receiver lagay natin sa power speaker or amplifier natin. Ayan, so buksan natin to. Meron naman siyang presentable case. User manual kung nalilito ka pa kung paano gamitin. Ayan, XLR 3-pin. So, ito pala siya. May kasama pala siyang adapter. Kung gusto mo ng TS connection or yung parang PA lang siya. Hindi na kayo mag-worry na bumili ng adapter kasi meron na po siyang adapter na kasama. So, ito naman yung Type-C USB niya. 5 volts. Ayan, Type-C po yung charger niya. So, ito naman yung mismo yung body ng transmitter. So, ito na siya mga sir. Although the body is made up of plastic. Ito plastic po siya. And then syempre this part, so check natin, hindi po siya metal. Ayan, parang ano siya, pero pang feeling mo parang metal siya. Yung ganito yung upper part ng niya, ng body ng ganito. So ito yung 5 volts DC niya, Type-C setting. So kung gusto mo siyang gamitin as mic, lagay mo sa mic. So kung line naman, line level, gaya ng mga gamitin mo sa as wireless XLR dito sa line. So pwede rin tayo dito gumamit ng ng condenser microphone kasi may 48 volts na po siya na phantom power dito na built-in. Kasi may battery po ito or chargeable po siya. So ito naman yung on switch niya. Ayan, hello. Ayan, may hello na lalabas dito. So ayan, may signal indicator and then yung battery indicator. So, and then syempre lalabas rin yung yung frequency na ginagamit. So 560, 500 MHz. So pair natin yan. Automatic na po yan mag-pair once na i-on natin dito yung sa receiver side. Ayan. Hello. So tanggalin natin yung plastic nito. Ayan. So ayan, clear na. So again, pair tayo is automatic na po yan once na i-on natin yung receiver side. Ayan. In case na may mangyayari to, for example, namatay yung transmitter natin. So malalaman natin na yung receiver natin or yung receiver side is namatay yung transmitter. So mangyayari is mawawala po yung signal and then magbi-blink yung frequency na naka-indicate dito. So yung gawin lang natin, syempre i-on lang natin yung transmitter natin. Ayan, hello.
Ayan. Automatic na or mapi-fix na yung problem natin. Ayan. Mawala na yung blink and then mapupuno na yung signal natin dyan. So, ano na mangyari kung medyo pangit yung ganitong frequency or palitan natin yung frequency kasi medyo may interference or inaagaw ng ibang wireless system. So, yung gagawin lang natin is double click yung transmitter. 1, 2. Ayan. Papalitan po siya ng frequency. Yung maganda dyan is pati ito, yung receiver side is mag-prepare ng automatic. Kahit hindi natin galawin to. Ito lang yung galawin natin. Yan. So yan yung isang magandang features nito. So ngayon, titesting natin siya sa mixer and then sa wireless setup natin. So kaka-setup lang natin yung ating yan. So sa power speaker yung gamit natin. So yung gagawin lang natin, ito yung transmitter side. Kung gagamitin natin siya as mic, ito yung to ng wired microphone to pero naging wireless na po siya. So set lang natin sa mic. And then, wala po siyang kantong power na kailangan kasi hindi po ito condenser eh. So, ito yung transmitter side and then connect natin sa channel ng microphone. Ito. Ayan. So, ito yung receiver side. Yung nga lang, parang bulky po siya. Ayan. Testing natin yan. So, on natin yung microphone. Check 1, 2. Hey, 1, 2, 3. Check 1, 2. 1, 2. 1, 2. Check 1, 2. So try naman natin na connect sa wireless XLR. Palitan natin to. Connect natin yung inputs niyan as wireless. So yung ginawa ko lang sa transmitter side is pinalitan ko lang yung mic sa line level. Kasi line level yung output ng mixer natin. So yung receiver naman lagay natin diyan sa power speaker natin. Although ito lang yung ayaw ko sa ganitong setup kasi ayan medyo bulky yung pagka-design ng wireless XLR na to. And medyo sagabal sa volume knob. Yan yung isang problema dito. So yung gagawin lang natin, gawa tayo ng extension ng kagaya nito. And then doon natin i-connect yung wireless natin. So ayan na yung wireless natin. Although mas maganda to kasi nasa line of sight ng transmitter natin. Yan, mas maganda yung signal. So ayan na po mga sir. Yan. Ito yung volume niya. Yan. So wireless na po yan. Ito yung yan. So wireless. Yan. Ayos. So hindi pa natin siya na-test na talagang real world talaga na scenario. Baka next time pwede natin yung in-depth review talaga kung reliable pa talaga siya sa real world situation. Next naman na audio equipment na i-testing natin is this is the DI box na to. Hindi lang ko sure kung ito ba siya. So buksan natin. Tignan natin kung ito nga. Ito nga. Direct box. Although, bigat siya. So ito na yung nakuha ko sa Timo na direct box which is worth 1,688 ata yung presyo nito. So yung purpose talaga ng DI box is para po ito sa mga instrument na level ng mga equipment. For example, nag-connect ka dito ng guitar. Kasi yung sa instrument cable is unbalanced po yan. So, kinu-convert na ito as balanced na XLR. So, pwede mo siyang i-direct sa mixer once na gumamit ka nito. So, pwede naman talaga mag-connect ng guitar sa mixer ng kahit unbalanced lang yung or instrument cable lang yung ginagamit mo. Pero, mas prone po ito sa mga hissing or unwanted noise na ma-pick up ng, for example, mga long run or mas mahabang unbalanced cable. Kaya ito yung purpose ng direct box. Direct injection box is ma-minimize yung noise sa ating instrument na sinasaksak natin sa mixer. Kasi yung mixer kasi is nag-accept only ng mas maganda yung output ng instrument natin kung gagamit tayo ng direct box once na ginamitan natin ng XLR or na-convert natin siya sa balance connection. Kasi instrument again is unbalanced po yan. So this is the passive version. Meron kasing active na version ng mga DI box kasi yan may yung iba or yung active na DI box is may adapter po yan sa power para sa connect natin sa wall outlet or either battery operated na mga direct injection box. So ito passive po ito. So tetesting natin to sa kung ma-minimize yung hissing ng system natin kung gagamit tayo ng direct injection box. Ganito. So ngayon, testing natin yung audio connected directly ng walang DI box. So kung ano mangyayari. So testing natin yan.
try natin kung lagyan ng DI box. So, ayan naman mga sir. Connected na po yan yung audio natin sa DI box. So, ito po yung settings natin. Naka 0 dB pa po siya. Ayan. Ayan. 0 dB. Ito yung selector. And then, ito yung dulo ng XLR na ganito. Ayan. So, try natin lagay sa 0. So, adjust natin yung decibels dito. Yan yung 0 dB. Yan yung minus 20 dB. And ito naman yung minus 40 dB. Yung may adjustment siya na parang kinokontrol niya yung output ng natin, yung laptop. For example, lahat ng equipment natin na hindi natin kontrolado yung line level. Kaya ito yung I think yung experimental purpose ng direct box para sa akin. Kasi yung iba talaga yung purpose nito. Pang instrument talaga to. Yung kinokontrol niya yung output ng yung signal ng instrument natin. So ito yung purpose ng direct box sa laptop natin. So syempre nagmi-minimize rin ito ng ng noise kasi parang input gain na tinatawag natin. Yan. So yan yung DI box na tinatawag. So may dalawang items na lang tayo na hindi na unbox. I think ito yung dalawang Bluetooth speaker. So ito yung isang magang na Bluetooth speaker. So buksan natin to. I think ito yung parang puti na na may wireless charging natin. Ayan. Yan. So ito siya yung may RGB. Din yung clock. Parang pang pwede sa desk natin. And this is worth 677 yung presyo niya sa Tipo. So buksan natin. Ano ba yung included dito? So type C na charger. Ganda kasi puti rin. And then ayan. So expectation ko kasi medyo malaki siya pero in reality pala siya parang maliit siya. So kanina ko pa ito inaanap yung on pa. Ito pala yung on button. Steady lang po ito yung may rubber ito. So again may speaker po siya. And then yung LED niya hindi naman gaano kalakasan yung niya. And hindi po siya real time na LED or yung lumalakad. Ito parang lang. Yung RGB9 na hindi running yung ibig kong sabihin. So ayan. Very tight po siya. Then ito yung wireless charging dock na wireless. So try natin to connect sa kung kaya ba to sa Bluetooth, kung kaya niya ba to yung mga Team Turbo stroke na sa pasan. So pangalan ng Bluetooth device is G63. Wala, parang lang parang speaker lang sa laptop yung tunog niya. Maganda lang dito isa may charging siya, wireless charging na dock, which is hindi naman natin matitesting yan kasi wala naman tayong device na magwa-wireless charging dito. Para lang yan sa mga rich kid eh. So next na tayo. So last item natin is yung Zilot Bluetooth speaker. Uy, ganda ng yan. Ganda ng silicone rubber yung yung katawan. I think this is waterproof kasi yung mga ganitong design is waterproof. So ganda ng screen. May kabigatan siya ng konti. I think more than half, malapit na sa half kilos. And then ito yung kanyang passive radiator. So sealed yung IOS niya. Yan, USB, auxiliary. Type C yung charging, 5 volts. And then may USB and TF as memory card. So ito naman yung soft touch na menu niya. So maganda dito. Ayan, waterproof po siya. So on natin. Ito siguro yung on niya, yung O. Yun pala. Medyo mo pala nang tagalan mo yung pagka niya. Low battery. Yan na, na-charge na yan. Buti hindi si Bluetooth device yung nagsalita. So try natin i-max volume. Yan, maximum na yan. Sound quality wise, masakit sa tenga yung high frequencies niya. Masakit sa tenga yun. So bass, deep bass is non-existent and parang mid bass lang or mid frequencies lang. And then syempre yung passive radiator lang yung source siguro ng bass na nagpapavibrate ng katawan niya.
Pero ano na siya siguro ng, so kung hindi naman kayo maselan sa tunog, okay na siguro sa inyo to yung 1,000, ano kan, 1,000 na lang na to? 1,200, 1,000 plus na Bluetooth speaker. So ito mga sir, yung nakuha ko sa Temu. And then yung I think yung nagandahan ko nandito na items is ito yung talaga. Very convenient kung gumamit ng ganito. And then syempre yung DI box. Pero yung dalawang to is medyo disappointed lang ako sa quality, and hindi ko lang na medyo na disappointed ako sa quality niya. Ito akala ko malaki. Hindi pala mas malaki pa nga yung kamay ko. Ayan. Ayan yung ano natin, mas malaki pa yung kamay ko. Ito naman is sa mga ano siguro okay na to, sa mga hindi naman maselan sa tunog. Pero sa akin parang hindi ko nagustuhan yung tunog niya. So ito lang. Ito yung dalawang to yung may purpose lang talaga sa akin, or may may kalalagyan sa aking setup. So yun mga sir. So thank you again sa mga sir sa panonood, and see you in the next video.